Isa pong pinagpalang Wednesday morning, mga katots. Ngayon pong Miyerkules ng umaga, ang ating pong magiging simpleng tanong, alam pa ba natin ang pagkatapos? Uy, bakit meron tungkol sa pagkatapos at kung bakit alam pa ba natin? Ang ating pong ebanghelyo hinango kay San Lucas, Kabanata 6, mga talata 20 hanggang 26, ay patungkol po sa kay Saint Luke na Beatitudes. At dito sinasabi ng Panginoon nga, pinagpala. Tapos sa pagkatapos, kalahati nito, ang sasabihin naman ay aba sa inyo. Pero pag pinakinggan o binasa natin ng maayos yung ebanghelyo, ang lalabas sa mga pinagpala sang-ayon sa Panginoon ay siya yung hindi pinagpala sa mundong ito. Pagkatapos, doon naman sa ay aba sa inyo, sila naman yung mukhang pinagpala sa mundong ito. Ay, ano ba ito? Kasi dito, malinaw kay Lord at magandang na ipapaalala din nga sa atin yung katotohanan na dapat maalala natin yung pagkatapos. Na tayo nga ay mga taong nilikha sa mundo, ngunit itinakda, hindi para dito, kundi doon sa pagkatapos, doon sa higit pa kaysa daigdig na ito. Kaya nga't yung values ng mundong ito, yung parang mistulang sila ang pinagpala, ay hindi pinagpala pagkatapos. Tapos, yun namang mukhang hindi pinagpala sa mundong ito at sa daigdig nito, maaaring sila naman na maging pinagpala sang-ayon sa sukat at sa values ng Panginoon. Sang-ayon sa sukat at values ng pagkatapos. At tayo po bilang mananampalataya, we believe in heaven. We believe in the life after. And in the life after, the values are different. At sana maging realization lagi natin ito na in the middle of the experience of the human person sa mundong ito, whether it's ang tingin ay fortunate or doon naman sa ay sa kabilang bahagi ay hindi, it all depends on the grace in the middle. Kung we are unfortunate and yet it causes us to believe in God. We are unfortunate and yet it causes us to have deeper faith in God. Kahit minsan wala tayo, pero tayo pa rin yung unang umaasa sa biyaya ng Diyos. Or, on the other hand, sa mundong ito, we are fortunate and yet we lose sight of God. Yung tayo yung pinagpala sa mga biyaya ng mundong ito, pero tayo naman yung madamot. Sa ganitong sukatan, ang mag-iiba ay lalo tigit yung pagkatapos. So sana huwag natin malimutan to bilang mga mananampalataya so that we will realize that our values are really different from the values of the world. At sana mabigyan natin ng tunay na pahalaga. Hindi yung dito lang, pero higit sa lahat, yung pagkatapos. Okay po? O siya. Sige, balik po tayo siyempre sa paanyaya ko sa inyong lahat kasi may pagkatapos. Ito yung ating pinagsusumika pa sa mundong ito, maging cyber missionaries to bring the good news through social media, no? Kaya nga follow, like, share itong ating pong FB page, kaya na rin po itong ating Instagram at Thought for the Day, YouTube channel na TFTD Bless and Blessing at TikTok natin at Thought for the Day. Pagbati ng happy birthday kina Amada Par ng Apostolado ng Panalangin, kay Telma Camento, Apostolado ng Panalangin din, kay Ate Mylene Ortega, Bikeneme, kay Monet Pendel, kay Doktora Maria Teresa Villa, isa nating kaibigan, very generous, kay Ambujor, kay Jaina Rilles, kay Sir Mark Ramiro, kay Dr. Boy Marquez, kaya na rin kay Luz Biminda Ladao, kay Geraldine Montalan, kay Chin Molinyawe, at kay Julius Erwin Cantos. Happy birthday sa inyong lahat and blessings sa special ninyong araw and prayer, siyempre para sa inyong lahat. At siyempre, patuloy pa rin ang paghiling natin ng panalangin para sa lalo't higit sa mga taong may mga pinagdadaanan at pagsubok sa buhay nila ngayon. At siyempre, kasama din yan, patuloy din natin hinihiling ang kapayapaan sa Ukraine. Okay po. At siyempre, basta't malinaw sa atin yung pagkatapos. Malinaw din sa atin ang halaga ng biyaya. Kaya hindi natin nalilimutan, always be blessed and be a blessing. Yan po kayo lahat.